Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayong pong hapon ay ibahin naman natin ang ating pag-uusapan. Ito ay tungkol sa isang aksidente na nangyari sa Binondo, Manila, ngayong araw na to. Ang insidente pong ito ay isang seryosong usapin na hindi lamang nagpapakita ng panganib sa mga pampublikong lugar, kundi nagbubukas din ng mahalagang diskusyon tungkol sa legal at sibil na pananagutan. Yung mga liabilities ng building owner, ng construction company, ng building manager, construction building manager. So pag-uusapan po natin yan dahil mahalagang malaman ninyo ang inyong mga karapatan kung sakasakaling kayo ay masangkot sa mga ganitong klaseng insidente. Pero wag naman sana. Okay, so narito po ang pagtalakay sa mga posibleng pananagutan ng mga partidong sangkot patay sa umiiral na batas dito po sa ating bansa. So kapag may mga ganitong klaseng insidente, ang unang pumapasok sa isipan ng abogado at potentially nung na biktima ng aksidente ay ang Civil Code of the Philippines, kasi unang-una nagkakaroon dito ng civil liability. Particular na po dito ang tinutukoy ko ay yung provision sa quasi delex. Yung ito po ay pumapatak or sumasailalim sa Article 2176 na kung saan ang sino mang nagdulot ng pinsala sa iba dahil sa kapabayaan, nagkaroon ng negligence, ay obligado magbayad para sa pinsalang idinulot nito sa tao. Ngayon ay ang construction company o yung contractor ay maaaring obligahing bayaran ang lahat ng gastusin sa ospital, gamot at operasyon ng biktima. Sa kaso na to, yung babaeng dumadaan lamang dun sa tapat ng construction site at nabaksakan ng bakal. Kawawa naman yung tao. So bukod doon sa mga gastusin sa ospital, sa gamot at kung inooperahan doon sa cost ng operation, maaari ring singilin ang kumpanya para sa physical suffering, yung mental anguish at trauma na nararanasan ng biktima. Hindi biro yung ganyang aksidente, no? Lalo na kung professional, yung nabaksakan ng bakal. Abay, malaking danyos perwisyos ang babayaran dyan ng construction company at mismo pati yung building owner, kasi nagkakaroon dyan ng loss of earning capacity on the part of the victim. Ngayon, kung yung biktima po ay hindi na makakapagtrabaho pansamantala o habang buhay dahil sa pinsala sa ulo, dapat itong tumbasan ng kumpanya. So may computation po dyan kung ilang taon yan hindi na makakapagtrabaho at magkano ang kinikita niya sa kasalukuyan at magkano pa dapat ang kikitain niya sa mga susunod na taon ay dapat bayaran niya ng kumpanya. So malaking gastusin to sa parte ng naging pabayang contractor o nung building owner. Ngayon, dito bukod sa civil liability po ay mayroon pong criminal liability ang may mga kasalanan dito. Ngayon, kung mapapatunayan po na may pagkukulang sa safety protocols, maaaring sambahan ng mga opisyal o safety officer ng kumpanya. Pwede silang maging liable at kasuhan ng reckless imprudence resulting in serious physical injuries. Ito po ay isinasampa kung ang aksidente ay bunga ng kawalan ng pag-iingat o hindi pagsunod sa mga safety regulations. Marami tayong nakikita ganyan, nakabuyang-yang lang yung mga bakal pag dumadaan tayo sa mga kalye, no, sa harapan ng isang construction site. Minsan walang mga safety net, no, inahayaan na lang na nakabuyang-yang ang kanilang gawain doon sa tabi ng kalye. Ngayon, meron din tayong tinatawag dito na vicarious liability. Ito po ay pursuant to Article 2180 ng Civil Code. Ang mga employer po ay direktang uh, may pananagutan sa mga pinsalang dulot ng kanilang mga empleyado habang ginagawa ang kanilang mga tungkulin. Maliban na lamang kung mapapatunayan itong ginawa nila ang lahat ng pag-iingat ng isang mabuting ama ng tahanan. Ang
tawag dito sa civil law, yung diligence of a good father of a family. But they need to prove that, no? Na nagkaroon ng diligence of a good father of a family. Pag hindi mo napatunayan yan, ay magkakaroon ka ng vicarious liability. So, bukod doon sa criminal liability, vicarious liability, meron ding administrative liability part dito sa kaso na to. Dito po pumapasok ang papel ng Department of Labor and Employment at ng lokal na pamahalaan ng Maynila. So sa kaso na to, sa City of Manila nga, dahil sa Binondo nangyari ang insidente. At kasi dapat sumunod sila doon sa occupational safety and health standards. Sa ilalim po ng Republic Act 11058, ang mga construction site po ay obligadong maglagay ng mga safety nets, yung mga CATS platforms at sapat na babala. Diba, kung mapapansin nyo, ibang talagang mga responsable, malayo pa ang distansya mo sa construction site, may mga notice na yan at may mga babala na yan para doon sa mga dumadaan na mga tao doon sa kalye at doon sa harapan ng construction site. Ngayon, kung mayroong paglabag ang kumpanya dito, ito po ay may katumpas na mabibigat na multa. Maaaring umabot ng 100,000 pesos or mahigit pa kada araw hanggang sa maitama ang mali. Okay? So, bukod dyan, no, pwedeng ipatigil ng DOLE o ng building official ang konstruksyon hanggat hindi nasisiguro ang kaligtasan ng publiko at ng mga manggagawa. Marami akong nakikitang ganyan no, na hindi talaga sumusunod sa tinatawag nating mga patakaran ng mga building officials, no, sa isang lokal na gobyerno o lungsod. So dito magbibigay po tayo ng isang paalala para sa ating mga kababayan at pati na rin dito sa mga employers, sa mga construction firms na maging maingat sa lahat ng pagkakataon. Dahil yung mga ganitong balita kasi ay nagiging paalala to na ang kaligtasan ay hindi dapat tinitipid. Ang bawat bakal o kagamitan sa itaas ng isang gusali ay potensyal na panganib sa buhay ng mga dumadaan doon sa ibaba, no, doon sa kalye. So dapat talagang doble ingat dyan yung mga construction workers, yung construction company. Okay, so para maiwasan yung disgrasya, maiwasan yung injury at lalong-lalo na baka mauwi pa sa pagkalagas ng buhay ng isang tao to. Para po sa ating mga mamamayan, sa ating mga katulad din natin na mga pedestrian, mga naglalakad sa kalye, no, gawin po nating doble ang ating pag-iingat dahil hindi natin sigurado na ang aksidente po anytime dumadating sa buhay natin. So kahit may mga babala pa yung mga construction sites o yung mga construction firms na yan sa harapan ng kanilang mga ginagawang gusali, ay mabuti na rin na mag-stop, look and listen tayo at tingnan kung sa itaas ng construction site ay wala bang nakakatakot na mga materyales na nakabitin or wala bang safety nets. Pag ganun, iwasan na lang. Di baling mas malayo ang lalakaran at iikutan, basta masigurado lang natin na ligtas po ang ating sarili sa ating paglalakbay. So, dito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your right.